Yo, what is up YouTube world? This is your boy Tiny Montana. Alam nyo namin, nanonood kayo ng Montana TV. At ito ang pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. Ito ang Season 4 ng Rate My Bar, kung saan kukuha tayo ng tiga-apat na linya mula sa 6 na random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist na makakasama natin sa kwentuhan ngayon at magre-rate ng mga linyang yan, isa sa mga pioneer ng Flip Top Battle League, isa sa mga most requested na mag-guest dito sa Rate My Bar mula pa nung unang season, isa sa may mga demonyong pen game na talaga mapapatangina ka sa mga sulat, isa sa mga tropa natin sa eksena, pare, binibigay ko sa inyo, si Sayad. Let's get it! Yon, Sayad tol, kamusta? Yeah. Ako, ang awkward no pagkabigyan ng diretso. Buti na hanapan mo na ng oras ngayon kasi parang last year pa ako lumapit sa'yo. Season 3 pa yon. Oo. 2024 alam ko, palabas yung EP ko noon ata eh. Oo, sabi mo, tapusin mo lang. Ay, Oo, sakto sa EP. yun. Oo. Mid 2024 tapos biglang tinigil mo kasi na-busy. Anyway, bago tayo magsimula sa masayang kwentuhan natin, tol, gusto ko lang magpasalamat muna sa mga sponsors na patuloy sumusuporta sa Rate My Bar. Crown Manila, syempre, shoutout kay Nico Manning, Shift Clothing, Master Garage, Walsi Coffee, Carbogete by Austrias, DRK Sportswear at Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. Ayun, bago ako nag-hiatus kasi, tol, isa ka sa mga most requested talaga na mag-guest sa Rate My Bar. So, magsawa kayo ngayon. Sunod. Magsawa kayo sa akin. Puro kalokohan lang rin naman itong mga sinasabi ko dito. Hindi, kasi mas okay din kasi mas makikita nila yung lighter side ni Sayad Kasi pagka kilala ka lang nila sa battle, putang ina, dark tol, 'di ba? Alam mo naman kung ano yung mo yung sakto lang. Image mo talagang medyo ang tawag doon, basta mabigat Parang seryoso, nakakatakot i-approach, ganun. Pero since matagal na rin naman tayo magkakakilala, tsaka yung utol mo, naging schoolmate ko pa yan si Billy Yeah, sa Nicole. Sa Nicole. Alala ko na, naglilinis kami ng kusina niya. HRM kami parehas niyan Naglilinis kami sa kusina ng Trinity. Anyway, tol, simulan lang natin sa kapakanan lang ng mga fans na gusto ko rin talagang makilala ng lubusan. Tol, paano ko ba nagsimula malinya hindi muna sa rap battle sa hip-hop, tol? Paano mo na-discover yung hip-hop? Syempre, teenager ka, naghahanap ka ng direksyon. Tapos, unang kanta atang nahook ako yung sa Oblax. Pinatugtog sa bahay ng tita ko. Yung yung bigla siya magmumura. Tayo na, may kanta bang walang mura yung Oblax? Hindi, ang ganda doon. Pag hindi ko alam yung title pero spatan mo para siyang radio drama. Naglalabas siya ng hinaing sa mundo tapos tatapusin niya sa mura. Dati 'di ba parang pag nagmura ka sa kanta, big deal, 'di ba? Oo. Sobrang matitivi ka pa ata mababalita ka pa sasabihin ng gobyerno, wag pakinggan yan. Oo. Pero yung time din na yun, 'di ba, yun yung mga kagaya ng Ghetto Dogs, 'di ba? Nakapag-perform pa sila sa ASAP. Swerte ko na nakita ko yun nung mga nakaraang taon. Nung bata ako, nalagpasan ko ata yun Pero ang swerte nating napanood pa natin yun. Oo.
Nakatulala si Gary Valenciano dun sa, si Martin Rivera. Parang putang, Martin, ano ginagawa nito mga to? May aso pa dun eh. Yung aso ni Kuya Drew, yung si Pooch mismo daw pangalan nun eh. Tumae pa dun sa sa stage. Yung aso. Kinwento lang sa Pero, akin eh. Yun nga, solid yung Ghetto Dogs. Yun yung nagpalala. Kumbaga parang casual rap listener ako. Tapos ayan na, unang napakinggan ko Ghetto Dogs 2. Tapos 1. Tapos 3. Ayan, yun na yung nagpalala na sobrang solid pala nung Tagalog rap. Kaya ayun, sinubukan ko rin. Mga ilang taon ka nito, Tol? Teenager ako niyan. Siguro 15, ganun. 16. Tapos nagdig ka na? Kasi, nagdig ka na ng mga rappers noon nung napakinggan mo to na marami pa palang ibang... Oo, parang yun yung naranasan siguro natin na hindi naranasan ng iba, tumambay sa record store, sa record bar. Ang gaganda nung cover ng mga cassette tapes ng mga CD, diba? Pero kadalasan mapanlin lang. Kung ano yung magandang cover, parang yan pa yung hindi naluluma pag binili mo. So, ayun. Yun, doon nagsimula. Casual listener ka lang dati, tapos na-inlove ka sa rap music. Bukod dito, Kali, kasi kung sasabihin mong si Oblax, tas Ghetto Dogs, Donggalo to di ba? Donggalo side yung mga yan ng rap. So, sino mga influences mo nung talagang bukod sa kanila? Nung nagsisimula ka makinig, usual, Bone Thugs, Tupac. Tapos, ayan na, lumalim yung explore ko ng Tagalog rap. Death Threat, Ghetto Dogs. Ayun, yung mga yun. Sobrang laking impluwensya, lalo Ali, BB Clan, si Kuya yung mga techniques, doon nag-showcase si Ali nung panahon na yun ng mga something na hindi mo basta-basta maririnig pati si Glock, Ali, Glock 9, sila may mga techniques na parang unique sa kanila King ina ng pen game ni Kuya Ali nung mga panahon na yun, no? Actually hanggang ngayon naman, pero mas noon no? Parang yun nga ang alam ko nga sa kanya ko unang narinig yung sakto-saktong tugma Sakto-sakto yung pasok lahat sa butas. Syllables, tapos hindi pa pangkaraniwan yung mga salita na ginagamit. Siya yung unang naringgan ko ng ganun. Sila nila Kuya Simon, di ba? Classic days. Eto na. So, paano mo or anong edad ka na mo naisip na, puta magrarap ako, tatry ko magsulat? Yan na yung siguro yung time na yun na nabasa ko, nag-advertise yung Donggalo na magkakaroon ng Rap Olympics. Oh shit. So, meron palang ganun. So, pwede pala. Hindi katulad sa eksenang banda na kailangan mo ng koneksyon para makatugtog, di ba? Maraming kailangan para makatugtog. Pero yung Rap Olympics, parang in-announce nila na may Rap Olympics. Kailangan mo lang ng kanta, tapos galingan mo, pumunta ka ron. Pero hindi ako nakasali ron. Nakita ko lang na may ganun. Doon ako na-discover. Sa dyaryo. Wala pang nun. Pero hindi mo naisip na, puta, gusto ko, sumali kaya ako. Parang ganun. Gusto ko sumali, pero na pala yung announcement na lang yun ng event. Kumbaga, plansyado na lahat. Nangyari na siya, kumbaga. Imbitasyon na lang siya para manood ka. Kumbaga, nakapili na sila. Oo. Yun na yun. Tapos noon, na-discover ko, may mga nakilala na rin akong mga nagra-rap dito sa lugar namin. Tapos parang sila yung konektado sa mga events. Ayun na, rap competition na. Sali ka rap competition. Doon nagsimula yung doon nagsimula yan. So tubong Anonas ka ba talaga? Diyan ka talaga mula pagkabata? Halo parang elementary dito ako. Kalahati hindi, mahaba yung high school ko Alam ko may Laguna pa kayo di ba? High school, nagkabahay kami sa Laguna, tapos tumira ako doon siguro 2 taon, 3 taon. Tapos bumalik ako rito.
Tapos yun na. Hindi mo kinaya yung province life. Gusto mo talaga dito? Hindi naman. Mas mas payapa nga ron pero dahil teenager ako noon na naghahanap ng mga pagkakataon. Though marami ring maraming hip-hop events nung panahon na yun sa bandang Laguna. Ano yun dominated din ng Donggalo yung side ng Laguna di ba? Yung Los Baños ang alam ko. Yun yung pinupuntahan namin lagi. Bandang Los Baños. Ano yun? Donggalo yun. Laguna Clan, mga ganyan dati. May ganun pa. Sila Joti dyan din Oo. Pero sa sila alam ko bandang Binyan San Pedro. So medyo malayo sa amin. Ang dikit, sa Calamba kasi ako, ang dikit ko nun yung Los Baños. Tapos dumating na sa point na, syempre, nakikita mo na kung anong nangyayari. Sobrang lamang lagi nung may malinaw na beat or may original na beat. Ang hirap maghagilap nun sa Laguna. Yung mga taga Laguna pumupunta pa talaga sila sa Recto, M-Planet. Para naka-CD yung beat mo. So yun. Kaya isa sa mga desisyon na ginawa ko sa buhay, bumalik dito sa Quezon City. Para nandito lahat ng kailanganin mo. Para sa makinarya. Oo. Ayos. So, kontesero ka rin talaga dati? Rumarapcon ka nun? Palagi. Halos 2 beses sa isang buwan. Grupo o as solo artist? Grupo pa. Mahirap mag-solo dati. Ang dami. Tatlong version gagawin mo. Tsaka syempre nagsisimula ka pa lang magsulat. Parang nasa stage ka pa na inaaral mo lahat. Totoo. Parang sobrang laking bagay ng may kasama ka sa Totoo. May grupo ka pag nagsisimula. Ang laking bagay nun. Naalala ko nun kasi ever since solo artist ako kasi dati kilala mo naman na kami. Solo lang ako Putay na-realize ko ang hirap. Biruin mo, 3 verse yung susulat mo tas ikaw rin yung chorus. Utang inang yan. Lahat ikaw Nakakapagod sa simula. Totoo. Parang so yung rap group tol, tanda mo pa ba kung ano yung una mong rap group o kung yun lang yung naging rap group mo? Tanda ko pa naman pero hayaan natin sila, masaya na sila sa buhay nila. Pwede ba tayo malaman anong pangalan ng rap group na yan? Project 23. Project 23, P23 talaga nire-represent mo. Parang ganun din sa Ganon din sa mga sinasalihan namin dati. Pangalan ng grupo, Kalye 8. 8 Kabaong. Mga ganon. Mga Kalye lugar din nila 8. Yung pangalan ng grupo nila. Project 8 yan. Ata, bandang Pero nababad kami nun, bandang Valenzuela, Malabon. Mga ganon. Yung mga sinasalihan namin. Alam ko, tol, baka marami ka nang nasampahan na podcast din na nagtanong sa'yo ng mga bagay-bagay. Pero gusto ko lang malaman kung i-allow mo kami. Tol, Sayad na ba pangalan mo dati o nung nagsisimula ka o may rap name ka pa before Sayad? Marami. Pwede mo namin malaman kung ano yan. Maraming papalit-palit. Parang nagulpi na ako dito sa battle rap pero sige, magsawa kayo. Castigo. Tapos biglang meron din castigo sa isang event. Baduy, kung pareho kayo, castigo 1, castigo 2, binago Nagpalit ko. On the spot ka? Hindi, after na nung event. Pero okay. Grupo naman kami, so hindi naman siya masyadong nagmamatter. Pero alam mong pangmatagalan yung ginagawa mo So kailangan mo nang gumawa ng adjustments agad. Or hindi ko pa alam na pangmatagalan yun. Parang ayos lang na mag-isip pa ng iba, parang common din naman kasi yung castigo tapos naging negatibo. Tapos nagkaroon ng negatibo. So ikaw pala ang unang negatibo, pare. Ikaw pala ang unang negatibo. Kilala na yun dati ata sa mga contest, yung si negatibo na na taga Manila ba siya? Si negatibo. Alam tapos barricade. Kasi Barry. Kaso parang Barry. Yung parang Eminem na dudugtungan mo na lang yung pangalan mo. Parang ganung pattern. Tapos napunta sa Sayad. Tapos dun na parang kumalma lahat nung naging Sayad na. So una, wala kang kaparehas. Pangalawa, parang ninamnam mo na siya na okay, Sayad na.
Parang ano rin eh, mas ramdam ko rin siya kaysa sa mga naunang pangalan. Tangina, ano Pero pangalan mo? ano lang rin yun, chorus lang rin yun ng kanta nila Hijack eh. Anong Yung kanta? Wangbu, di ba? Sa Wangbu. Wangbu. So, Oo. yun yung chorus nila, di ba? So, So akin na to. influence ka rin talaga ng ano, ng mga ng side ng gangsta rap dati. Let's say. Death Threat, oo Death naman, oo. Pangalan mo nun. Hindi na-imagine ko lang po tayo na parang hindi ko naisip na kung halimbawa bit-bit mo yung rap name mo hanggang ngayon na Castigo. Tayo na parang di ba? Sa kanan. Kakastiguhin kita. Castigo. Baka nga nangyari yung mga nangyari para hindi mangyari yun. Sa bagay. So, bakit Sayad with double D, tol? O sinadya mo na lang siya for some reasons para hindi siya magmukhang plain as is? Ano bang reasoning yan? Hindi, nagsisimula ata yung internet ng time na yan eh. So, Jeje Mondays. Parang gano'n. para maging unique, di ba? Yung iba naglalagay ng number. Parang ginawa akong double D para yun nga. Pag sinearch mo, yun kagad yung number. Parang mga kartada uno. Parang mga ganon. Okay, so wala palang mahabang explanation dun sa Sayad na double D. Yun lang pala talaga siya. Para unique lang. I see, I get it. So, nakaraming rap contest ka rin na nasalihan talaga? Marami, sobrang dami nung panahon na yun. Ano siya? Kumbaga, may mga pyesa rin kayong... ano mga pyesa nyo pagka lumalaban kayo? Kasi yung iba, typical, lumalabsong. Alam mo yung mga typical na dati. Nagkaroon din kami niyan. Parang hindi naman yata mawawala yun, no? Hindi, tsaka nagka-republic di ba? Required. Kung gusto mo, kailangan. Parang ano... Nag-try ba kayo sumali Republic? Puta, nag-Republic din pala si Sayad. Pagdating mo doon sa Broadway, makikita mo yung levels eh. Levels in what way? Sa pagra-rap, parang ano pa lang eh, pag-play pa lang ng beat, alam mo na malayo yung level nito sa level nyo. So, ganun. Pero naranasan namin pumila sa Broadway ng matagal. So, kumbaga, as auditioning group yun? Audition ka. Tapos hindi kayo nakuha? Oo, hindi pa ako nakapag-rap. Di pa umabot sa akin. Parang first verse pa lang pinatay na. Next. Tangina, ang rude pala nila dati, no? Group, ha? Ang rude. Maintindihan mo naman dahil... Ang dami. Sobrang dami, oo. Sobrang daming nakapila. Tapos lahat hip-hop. Noong mga time na yun, pare ano ba mga pormahan ni Sayad nun? Y2K din talaga, yung mga ganung vibe. Mga D12, D12. G-Unit, kung ano yung hip-hop dati. Sumunod ka rin pala dun sa trend na yun, no? Kasi pag tinignan mo si Sayad ngayon, Sayad, putang ina, parang, alam mo yun, hindi mo maiisip na may ganung face na dinaanan eh. Di ba? Talaga? Hindi, kasi tol, isipin mo yung typical na rapper, pag tinignan mo yung typical na Pinoy rapper, makikita mo sa kanya yung pormahan niya. Hanggang ngayon, minsan, bit-bit pa rin nila yung G'd up na forma. Pero ngayon, si Sayad, kumbaga parang feeling ko, kung dati, nagsosuot ka ng mga loose. Ngayon, parang feeling ko, nalalawsihan ka na sa ganon, yung mga ganon. Hindi naman. Siguro masikip lang yung pinapadala ng Crown Manila. Nico, taasan mo yung size na Nico. Nanonood yun. Pinapanood tayo ni Nico Manny ngayon kasi pinapanood tayo nun habang nagtitreadmill siya. So. Hindi, pero solid yun, solid Crown. Binihisan ako noon mula 2017 ata hanggang ngayon. Kaya solid Nico. Salamat palagi. Tawag dito. Pero sa forma, depende pa rin naman eh. Parang nung una nga, nawiwirduhan ako sa shorts na above the knee. Pag galing ka sa era ng naman. Jordan eh. Di ba si Jordan nagpauso ng malaking shorts? So, pag galing ka doon, ang weird. Pero, sinusuot ko na rin ang komportable. Pero totoo naman pare, di ba? Parang ngayon,
nasa comfort era na yung sa edad natin, di ba? Kumbaga kung saan ka na komportable, kahit mapasa sapatos, aminin natin, kagaya yung Jordan, puta, masakit sa paa ang Jordan. Sa totoo lang, hindi naman siya ganun ka-komportable. Kaya ngayong ibang mga kaedaran, puta, nag-ano na eh. Mga New Balance, mga ganun na yung sinusuot eh. May malalambot ata ilalim. Mga ganun. So, okay, yung since dumaan ka sa phase na gano'n, ako personally ngayon ko lang na laman na dumaan ka rin sa pag-audition sa mga Republic o kumu-contest ka rin. Kasi kagaya nga, yung sa image mo ngayon, pag sa mga hindi nakakilala, pag tinignan ka, parang yung mga ganong bagay, baduy. Gets mo? Talaga. May ganon kayong image eh. Sa bagong henerasyon siguro kasi hindi nila alam yun. Pero kung alam nila, hindi, siguro may mga equivalents din naman yun ngayon eh. May ano rin eh, may katumbas din yun sa mga nangyayari ngayon. Pero ayun, kasi dati swerte tayo. Pag tinitignan tayo, pag mga ganun pormahan natin, to, baduy o hip-hop o jolog. So, alam mo may ganun. Kung yun na tumataas. Minana natin yung ano. Minana natin yung mga kwentong Mega Mall eh. Mismo. Kasi, parang nadamay tayo ron. Kumbaga, ano tayo, technically, gitna tayo eh. Di ba? Noong mga panahon na yun. So, eto na. So, yung mga metal nun, kinikwentuhan nila yung mga pamangkin nila. Tapos yung mga kaedad natin, nagtandaan, ganun din yung pananaw nila sa hip-hop. Tama. Si Billy nito, bata pa to si Billy. Kasi mas bata sa akin si Billy. Mas matanda ka ng konti sa akin, pero si Billy, hindi kami masyado magkaedad. Mas bata ng konti sa akin si Billy eh. Bata pa yun, pero ganun. Kasama ko rin siya lagi nanonood ng gigs. Ayun. So paano ka na-introduce naman sa battle rap? So, let's say wag na sa battle rap kasi I'm sure since kumo-contest ka dati, open yan sa mga battle. Minsan may mga street battle na nagaganap eh. Pero paano ka napunta sa pagpasok na sa talagang liga? Eto, dito sa Flip Top, let's say. Alam ko bandang 2009 na ako eh, kumalma na ako eh. Kumbaga nagtrabaho na ako, parang maayos ako sa trabaho noon. Maayos lahat. Fan na lang ako. Nakasubaybay ako sa mga tropa na tuloy-tuloy pa rin sa music hanggang nila. Yan sila Santo, sila Delo. Parang ayan, mga tropa yan dati na dire-diretso lang. Tapos biglang nagkaroon ng audition, Flip Top tryouts, nag-post sila sa Facebook yung Flip Top. Tapos sa Anonas, sa lugar namin gaganapin. Sa Freedom? Oo, sa Freedom Bar. So ayun, parang naobliga ako na kailangan ko subukan. Classic din yung Freedom. Yun lang yung rason nun. Kung hindi ginanap sa Anonas yun, hindi ka nagpunta? Hindi ako pupunta. So parang yung unang ahon gusto kong puntahan nung papunta kami, puno raw, ayaw akong maipagsiksikan. Ay, nangyari, yung Flip Top yung pumunta sa lugar namin. Kumbaga, so, palalagpasin mo ba? Kumbaga parang sinasabi na, eto na eh, nilatag na sa harap mo, lalabas ka na lang ng bahay, nandiyan na sa Freedom, pupunta ka na lang ng kanto eh. Parang ganun, pero hindi, alam kong marunong ako, kaya ko, pero hindi pa rin ako umaasa dahil nakita ko yung listahan eh, parang nung time na yun nasa listahan ata si Lil Jon, parang sino pa ba? Si Lil Jon, si Lil Jon kilala na yun nung time na yun na dumudurog talaga ng mga battles. Mismo. So wala akong masyadong inaasahan. Pero parang ang goal ko lang ay ma-represent yung Anonas. Magkaroon na representative yung Anonas since Anonas gagawin. Tapos ayun, napunta sa direksyon na yun. Yun nung unang tryouts ba ng Flip Top, hindi ko alam kung anong difference siya sa mga tryouts ng mga sumunod. Ano rin ba to? Parang may nagcha-champion din sa tryouts, tapos may yung top 16 kagaya nung sinabi ni Lipcram noong nakaraan, pasok na yun automatic. May mga ganun din ba ang sistema dati?
Ang alam ko may special picks. Hindi ko na alam yung ibang detalye. Kumbaga, yung champion sigurado. Tapos biglang Sino nag-champion nun, nung yung batch nyo? si Spade. Si Alam ko si Spade. Spade. Tapos Si Goryo to, maliban di ba? pa Si dun, Goryo. Okay, ah okay. maliban pa ron, yung staff ng Flip Top or si Enigmata mismo, pipili sila ng mga ano, papasok sa roster. Yun yung alam ko. Tapos may beat yun kumpara sa ngayon ata kailangan mo nalang magpasa ng demo na nagra-rap ka sa beat pero hindi mo na kailangan bumattle ng may beat. Acapella na agad. Baga magsisend ka na lang ng video tapos yung file, ganun. Tapos pipili na lang sila ngayon nung isasalang sa parang tryouts. So isa ka sa handpick ni Arik na para pa makapasok Special na pick. sa special pick ka. Isa ka doon. Oo, yan sunerte ako ron. Hindi pa Kasi kayo magkakilala ano talaga ni Arik niyan no? Wala pa. Hindi. Wala pa. As in typical na iba pa yung mundo nila tas iba pa yung sa inyo nun. Ibang-iba. Magkalayo. Kumbaga, ang laki ng diferensya. Kumbaga, yung klase ng hip-hop nila sa nakasanayan ko, parang mismo, ganun. Sa mga influences mo rin. Bari, yung pagpasok mo sa Flip Top, hindi ka ba parang na-culture shock? Kasi, alam mo naman ang typical na battle pag sinabi, lalo ng Donggalo era, battle yan over the beat di ba? So, paano... yung acapella na, yung transition? Ano ba? Ang naalala ko parang mas madali yung acapella dahil malaya ka sa sukat. Hindi mo kailangan putulin yung mahabang linya para pumasok sa beat. Kailangan mong habaan lang rin yung susunod na linya para maganda pa rin pakinggan. Kasi ma-offbeat no? Pagkakasakaling... Oo. So, yun nga, yung mga battle dati na may beat, parang magsusulat ka rin dyan ng pa-apat-apat na linyang pwede mong isingit So, yun, mag-aano ka ng pwede mong isingit. So, kailangan practicein mo sa mabagal na beat or sa mabilis para madali lang i-adjust. Pero nung nag-acapella na, parang mas madali. Ang problema lang, nung unang battle ko, nadala ko pa rin yung techniques nung sa battle na may beat. Kung paano ko magle-layer ng jokes, parang gano'n. Paano yung angas tapos jokes, parang ganun pa rin. So hindi pa siya parang kumbaga hindi mo pa siya napapolish yung structure niya ng mga lines mo noon. Tumalon ako sa format na kung ano lang nakakarga sa akin, yun lang. Kumbaga yun na yun, parang ganun lang. Ito yung alam ko, ito yung gagawin ko. Natatandaan mo pa kung sinong unang battle mo? Sa Flip Top ba? Sa Flip Top na to. Si Balakid, di ko makakalimutan yun. Si Allen. Si Allen. Kaya masasabi mong, kasi parang napanood ko yung unang mga days ni Balakid sa battle rap. Yun na talaga yung parang forte niya di ba? Ganun na talaga siya ikaw, paano clash to technically? Kasi ikaw, iba rin yung way mo dati So paano nangyari nito? Paano mo pinaghandaan 'yon since first battle 'yon? Yun nga, kailangan 1 minute lang yung mga rounds noon, 16 lines lang, 16 to 20 lines lang per round doon. So mabilis lang 'yun. Kung ano lang po, fourth line, second line. So kumbaga joke parang na punchline. Hindi pa nga polished kung paano yung structure mo ng yung process mo ng writing noon. Kung baga ang way mo pa noon parang kala mo parang ginagawa mo lang siyang putarapkon, parang ganon. Magsusulat ka para sa parang pakiramdam ng freestyle battle, parang ganon. Pero this time buo yung gagawin mo. Ganon yung naalala kong pakiramdam noon. Tapos ano pa ba? Syempre kumpiyansa ka dahil mas exposed ako. Feeling ko mas marami akong experience.
Kaso ang nangyari parang mas aral niya yung format, mas na-exploit niya a cappella format kung paano magpa-landing ng suntok sa ganong klaseng ring. So Sabagay. ayun, Kasi parang sanay oo. si Allen sa mga no? Sa yung mga uso dati na parang spoken words, let's say, yung ganon. Kasi parang ganon yung type, medyo aktivista kasi sila Allen 'di ba? So parang Mm. sanay sila sa ganon na style no? Sila nila Kahir Oo, dati, pero mga ganon, yung si mga ganon. Kahir, oo. Oo. Ano yun, mga warrior yun talaga Mm. nung time na yun. Oo. Ang alam ko, nakakwentuhan ko si Allen noon Mm. sinusubaybayan niya rin sinusubaybayan niya talaga yung ibang a cappella battles, hindi lang flip top. Parang Oh. hindi ko lang maalala kung sa flip top niya unang napanood tapos tumawid siya. So alam niya kung paano execute yung sulat mo sa a cappella. Parang yun, doon ako tumupi. Parang bakit Ah. hindi ko ginawa yun? Hindi, pero siguro kasi may idea ka about battle rap, pero yung typical na Mm. battle rap, 'di ba? Yung may Oo, sobrang kumpiyansa sa mm. alam mo, pero ibang tubig na pala yung tinatalon mo. Yeah. So ang tryouts nangyari sa Freedom, pero yung Mm. nung sumalang ka na ng unang battle mo with Allen, dun pa rin ba to? O sa Guerrilla? Hindi hindi sa ano 'to, Las Piñas. Sa Las Piñas, sa Oo, South na. Ito nakalimutan ko na yung ito pangalan yata ng yung bar. mga times na yung ibang judge pa sa flip top, hindi rin naman mga battle MC 'di ba? Yung mga Mm. taga-ampon. Oo, yun. Oo. Ito pa yung Na parang may mga kwento ka pang maririnig dati. Yung pinsan ko judge sa flip top, gano'n. putang ina. Mga gano'ng kwento. Parang Tito Abroad yung tito ko abroad. ito Parang pa kayo ito, ito pa yung mga panahon na hinahati yung battle, 'di ba? Part 1 tsaka part 2 kasi nga limited lang yung YouTube dati. Hindi pa pwede mag-upload na sobrang haba. Yata may mga ganun pa no? Oo, kaya 1 minuto lang yung kada round nun. Oo. So pag lumagpas ka, nagkakaroon ng part 2. So, naalala ko O pag yun mahaba masyado yung judging, may part 2. Kasi kagaya nung ang unang sumabog sa flip top kasi na flip top battle kasi Looney versus Gap. At least yun yung napanood ko na talagang unang mga battle na sumabog noon. Tangina, square pa yun no sa YouTube. Square pa yung battle. Tapos part 1 and part 2. Hindi ko maalala kung may part 2 yun, pero naalala ko nga, Looney Gap, parang parang yung ganun. massacre dong video na yun, grabe. Okay, Grabe yung pinakitang lamang ni Looney rin. Makikita mo rin talaga yung yung wit ni Looney nung mga time na yun kumbaga nung pinasok niya na yung mundo ng a cappella rap battle, parang litaw na litaw yung tugma. Akala mo talaga kumbaga parang siya yung talaga nung parang tailor fit para sa kanya yung no, yung platform na ganun ng mga panahon na yun kahit walang beat, parang sa kung paano siya mag-deliver, tsaka paano kung saan tumatama yung mga tugma, parang nagkakaroon ng beat din sa isip mo Ang ganda ng ritmo nung pinagagawa niya. Tapos, since nung bumattle ka na, unti-unti nadadagdagan na yung mga battle mo habang nag-event. Na-enjoy mo na siya, kumbaga niyayakap mo na yung a cappella hanggang napapolish mo na unti-unti yung ikaw as Sayad. Paano ka napunta transitioning from kung ano lang yung gawa mo dati into something na kung ano ka papunta ngayon o kung ano kang nangyari ngayon? Nagka-impluwensya ka ba o nakinig ka ng mga paano? Ano nangyari nun, man? Nung bago kami, parang nakakatambay namin sila Enigma mismo, tsaka Ampon, MDK, iba-ibang grupo, parang
Nakakasama namin sila madalas, parang weekend inuman or Tuesday inuman, gano'n. Tapos ayun na, palitan ng ideas na napunta sa oo nga 'no, ayos, ayos, subukan ko. Tapos ayun, ah, parang nag-ano ang pumulido talaga sa mga naiisip kong puwedeng gawin ay ano na, eh, sila batas na, eh. Mhm, mhm. Kumbaga medyo sarado pa yung kalahati ng utak ko nung Oo. ayan nakakwentuhan ko sila sila Enigma, sila yung Ampon, medyo sarado pa, gusto ko pa rin gawin yung ginagawa ko tapos yun na, nung sila Mark na, ano parang malinaw na yung mga sample na nakikita ko, um, Ito na yung medyo puwede ko bang lean mm. towards ka na paano, eh, 'no, yung medyo, let's say, conscious rap. Yung conscious rap parang ano, eh, dun naman nagsisimula lahat, eh, Mhm, parang, mhm. isa siya sa pinakamadaling paraan para ilabas talaga yung saloobin mo, eh, na ginagawa ng mga musicians, yung conscious rap. Oo. So, ano siguro yung mas seryoso na naka-focus na sa punchline, Mhm. ano siguro, yun dun nagsimula sa Kampo Teroritmo. Parang dati mas nakadiin ako sa flow, eh, sa kung paano ako magtutugma, eh, pero Oo. kung ano na, nagbago yung pattern ng pagsusulat, parang fourth line tsaka mo siya gagawa ng first, second, third. Oo. Nung ayan natutunan ako sa Kampo Teroritmo. Kumbaga burning line muna bago mo buuin, parang Mm, gano'n. mm. Gano'n. Dati pababa lang, eh. Oo. Kailangan mong maisipan ng magandang panapos 'to Oo, hanggang okey. sa mauuwi ka sa wala kang maisip kung ano na lang yung sasakto, parang gano'n. Hanggang ngayon nabitbit mo na siya, burning line, ta's tsaka ka titira ng 3, 2, 1, parang gano'n? Hindi, may panahon siya, eh. Hanggang ngayon nga kumalas na, eh. Bumabalik na ako sa dati na ano, eh, nasisimulan ko sa taas pababa. Parang Oo. ano, eh, may panahon siya. Back to Parang basic, parang gumaganon ka minsan uli. oo, oo, Oo. nakakapagod na mag-isip na ano, ng ganyan, ng magandang linya. Oo. Tapos in the end, ikaw lang din naman pala nakakaintindi. So, ano na, mas nag-shift ako siguro, pero puwede ko pa rin naman siyang gawin, eh, Oo. kung kailangan ko lang handahin sarili ko. Nag-shift ako siguro sa mas ano na, mas, naka-focus ka na sa kung ano na lang nararamdaman mo. Ko-convert mo na lang siya sa rhymes, parang So kumbaga, sulat mo yung a emosyon mo, parang as emosyon na. is, gano'n, as is. Mm. Ra-rhymingan mo na lang kumbaga, gano'n. Oo, So, basta yun yung ginagawa ko recently. papunta na tayo sa music career mo. Kasi yung unang musical career mo, eto na yung, prior sa Flip Top, eh. Ito na yung mga Rapcon, mga street contest, Mm, ganyan. Nung ginagawa mo na talaga siya professionally, nung nasa Battle League ka na, eto na yung, kayo-kayo, sila Mark, yung Campo Terroritmo mm. days, tas naging uprising. Paano ka napunta naman sa uprising, or dahil yung forte mo ganun, sabi bagay ka na dito? Paano nangyari nun? Hindi ano, nabitbit lang ako ni Batas. Okay, okay, ni Mark. Siya talaga, ang alam ko siya talaga yung kinukuha. May parang 3 label na gustong kumuha sa kanya after niya atang mag-champion yung unang Isa Buhay. Mhm. Tapos ayaw niya mag-solo. Ito yung naalala kong kuwento, ayaw niya mag-solo, gusto niya grupo pa rin. Ah, Ayun, isa ako sa mga sinama niya dun sa grupo, sa Ilustrado. Oo. Tapos nagpasa nung nakatatlong kanta na ata kami, hindi ko alam kung 2 o 3. Pinasa niya yun sa mga kumuha sa kanya. Mhm. Tapos ang pinakaunang nag-confirm ata na swak yan, pasok yan, sa'min ka na, si Enigma. Kaya ayun, binitbit ako si Batas, ang ninong ko sa ano, sa Sa uprising. uprising. So, Ah, ito yung napasama ka sa Ilustrado, 'di ba?
Pero yung Campo Terrorismo Days, andun ka na rin ba? Campo, oo. Pero ano ako, parang ako yung kami ni Billy yung mga huling kasali. Oo. Bago na-dissolve. Kasi naalala ko noon, Pero nagkaroon pa ng parang album launching somewhere sa Timog eh. Kumanta pa kami doon eh. Yung Campo Terrorismo. baka Technica Brutal. Technica oo. Brutal pala, sorry. Technica Oo. Brutal, oo. Andun ka rin nun, di ba? Ata. Oo, nandun ka rin nun. So, ayun. Ito yung, nung nilabas nila yung Technica Brutal, ito yung times na, ito yung era na, putang ina, walang yaan na yung pen game eh. Nung sobrang, literal, technical na mga brutal yung mga linya nila doon eh. Oo, naka-focus sila sa sa punchline. Punchline rap all the way, parang gano'n. Gano'n yung konsepto nung project na yan. Sila Apok, si Brian. Si Brian ay si Dicta, tama. Dicta, oo. Tapos ayun, yung mga panahon na yun. Tapos eto na, yung after nun, nagkaroon na ng, eto na, bumuo na kayo ng grupo which is yung Ilustrado. Si Mark ang bumuo nun, na damay lang ako. Yeah. So ikaw, si Apok, si Goryo, kasama dyan si Goryo, di ba? Si Mark, tsaka ang DJ niya yata yan, si Apo Lerma, no? Si Moki. Hindi pa talaga si Moki nun eh. Parang si ano pa yun eh. Godzilla Beats. Parang siya pa yun. Tapos, ano ba nangyari? Hindi ko alam kung ano nangyari, pero parang nawala siya. Nag-missing in action. Tapos, si Mark, ano yun eh, pag may kailangan gawin talaga eh. So, since parang sabi niya hindi pwedeng hindi kami aandar dahil hindi mo feel ngayon. So, doon pumasok si Moki. Parang si Arik pa ata ang kausap nun. Para si Moki yung kapalit. Solid. Ang ano pala na nangyari, kumbaga, hindi rin kung ano yung unang pinlano, yun na kagad. Kumbaga, gaya si Moki, napalitan pa. Ganun. Maraming kwento, pero mas okay kung si Batas magkikwento niyan. Alam ko marami ring may mga members din na napalitan eh. Hindi ko alam parang hindi para sa akin manggaling. Okay. Hindi kasi no nag-rate rito si Mark. Sa kanya mo pa Hindi, nag-rate my bar na kami ni Mark sa season 1. Pero that time yata hindi ko maalala kung may ilustrado na o wala pang ilustrado. So, nung nag-rate my bar kami, hindi pa yata namin napag-usapan yung about sa ilustrado. Yung take note mo na para sa part 2 nyo. Pwede. Wala na. Interesting ako. Wala na rin si Mark eh. Nasa na rin si Mark ngayon. Canada, no? Nasa Canada. Canada. Nasa Canada na siya. Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsi Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. So, Tol, balik tayo ng kapiraso sa battle rap career mo. Anong standing mo ngayon, current? Hindi ko na tinitignan, pero nasa loose streak ako. Okay. Huling nanalo ata ako, 2022? Pandemic pa. Ang most recent mo? Yung last battle? Si Marshall. Marshall Bonifacio. Taga Laguna. Ngayon. Ito yata yung sinabi mong parang may mga na-spit kang line na hindi pa dapat i-spit na nagkapalit-palit yata yung lines mo. Parang ganon. Yung pang round 3 mo napunta sa round 2, parang ganyan yata nangyari. Ano ba yan? Pinanood mo ba yung Dayo? Nakita ko sa Dayo eh. Parang may teaser na ganun eh. Hindi. Ano lang, kanino yun? Underprepared ako kay Marshall. Ang hirap niyang isipan. Alam mo, nasa pick siya. Tapos ang hirap niyang isipan ng mga effective na angles hanggang sa hinayaan ko na. Parang huwag ka na lumaban. Kasi di ba huwag mo na pagurin yung sarili mo. Ganun yung naramdaman ko na. Kasi di ba ang usual na ginagawa ng battle MC pagka binigay yung kalaban?
magre-research siya, manonood ka ng mga past Oo. battles. Minsan, parang may nakausap pa akong battle MC na ganun. Sabi, puta, yun daw yung pinaka nakakatamad gawin na part eh. Puta, Mag-review. oo. Panoorin mo. Kapag sobrang daming battles na nung kalaban mo dahil alam mo yun, hindi mo na iisa-isahin yun eh. Pero ang alam ko si GL, isa-isa niya. Pero alam mo yun, mga 20 plus battles, isa-isahin mo, di na. Di na. Okay na magkamali ako sa angle. Sa angulo, gagandahan ko na lang yung delivery. Kasi tama, si GL kung gano'n yung ginagawa niya. Kasi for you to, parang makapag-line mock ka, dapat talagang alam mo yung... Aral. Oo, aral mo yung mga previous battles ng Pero putang ina, halimbawa ako nag-battle, puta, hindi ko gagawin yun, pare. Okay lang ina, nakakatamad siguro talaga yun, no? Nakakaumay. Sobra. Tapos, hindi yun mabilis lang. Tatapusin mo 20 minutes, 30 minutes na video. Tapos take note ka pa. Siyempre, taking notes. Pahinga konti. Tapos isa pa, ang habang proseso nun. So, ang ginagawa ko na lang parang dalawang recent na battle. O kaya pag may battle na laging naka-call out dun sa ibang battles niya, binabalikan ko. Parang ganun. 2-3 battle na lang. Tapos, ayun na. Isang linggong pag-iisip lang muna ng angles. Tapos sulat. Sulat mo. Ibang usapan pa dito yung memorization, pare. Medyo ang hirap din ng yung given na span of time. Let's say, ang alam ko, ewan ko lang kung ngayon, 'di ba? Usually a month binibigay yung kalaban mo. Paano mo sinisiksik lahat yun? Madali lang sa akin pwedeng hindi applicable sa iba pero madali lang mag-memorize kapag gusto mo yung i-memorize mo. So lang yan, kaya yan ng mga 2 days, 3 rounds. Hindi na 3 rounds. Kadalasan first round makakabisado mo yan habang ginagawa mo pa yung 2 tsaka 3. So, kaya yan, isang buong round, isang araw, 2 araw. Basta gusto mo, parang yun yung kondisyon. Kasi kung mag-memorize ka magpa-practice ka, tapos hindi mo gusto yung sinasabi mo or hindi, kaya lang naman nagkakaganon para sa akin dahil wala na akong oras. Yan na yun. Kumbaga, pwede ko pang pagandahin yan, pero dahil wala na akong oras. Yan na yun. Iwan ko na yan ng ganyan. Kasi yun. Iba't iba rin kayo ng style ng klase ng memorization. Merong nakakwentuhan ko sila Kuya Basilio dati. Ang ginagawa naman nila, nire-record nila. Tapos talaga pinapakinggan lang nila paulit-ulit, ganun. Hanggang lamunin na yung tenga nila para mas madali nilang makabisado. Ginagawa mo rin yun? Oo. Hindi ko maalala kung sino nagturo sa akin na natutulog ako na pinakikinggan ko yung round. So, teka lang Sige lang. Natutulog ako na pinakikinggan ko yung piyesa ko para kumapit. Ang problema naman nun, pag ganun, kabisado mo sa isip mo, pero pag bibigkasin mo na, hindi kabisado ng bibig mo. Kaya kailangan mo pa rin mag-practice. So, kabisado mo pero hindi ka sanay kung paano, hindi mo alam paano de-deliver. Doon nangyayari, nauutal sa battle. Dito pumapasok yung na-choke ka, ganon. Kasi yung chokes naman, hindi, kadalasan sa putol yan ng tugma eh. Hindi ko masyado minsan nadadala ako na emosyon. Nabablaan ko yung utak ko sa kasunod na na scheme. Tapos gagawin ko, sasingitan ko na ng freestyle hanggang sa wala na. Pero bihira yung singitan ko yung freestyle. Minsan inaalala ko talaga, sayang eh. Pero may mga times din na may mga nasa battle ka na nacho-choke ka rin eh, no? Hindi, madalas akong nawawala. Sakit. Paanong sakit? Sakit mo ba siya? I mean, dahil ba siya sa nakalimutan mo yung linya o dahil sa pagsusulat mo na mabilisan lang, walang time, minsan nakakalimutan mo kung ano yung kasunod na linya, nagpatong-patong na yung mga nasulat mo, parang ganon. Ano ba dapat dito? Kadalasan sa preparasyon talaga eh. Yung mga recent battles ko, anong nangyayari? 3 weeks na round 1.
Tapos parang 2 days, round 2. Round 3, overnight. So doon na babalik yung sinasabi ko kanina na since wala na akong oras, ito na yan. Dahil ito na yan, nakakatamad practicein. Bahala na. Dahil tinamad kang practicein, akala mo, kabisado mo na. Pagdating sa stage, biglang linandingan ka ng sunod-sunod na haymaker, naalog yung utak mo. Biglang ayun, napulit yung kumpiyansa. Parang ganun. Wag niyong gagayahin yun. Mali ako ron. Kung nag-battle rap ka, mali ako ron. Dapat 1 week before tapos ka na. Pero, ikaw ba? Tanong lang, bakit ganun ginagawa mo? I mean, kung bibigay sa'yo yan ng 1 buwan or so, bakit titirahin mo lang siya yung last week lang? O dahil ba busy ka? O paano ba? Hindi. Parang napansin ko nga, mas creative yung mga nasusulat ko kapag may abala ako sa ibang bagay eh. Yung sinisingit ko lang yung pagsusulat sa gitna ng ibang activity. Pero pag binakante mo yung buong buwan, sa akin nangyayari to pwedeng sa iba, sa kanila to, ito yung lakas nila. Pero pag binakante mo isang buwan para sa pagsusulat, dun ako walang maisip. Parang, or dahil malaya ka sa oras, ang nangyayari, ini-improve yung kung anong meron na, hindi na dadagdagan. Tapos magugulat ka na lang, uy, next week na pala yung battle. Parang gano'n. Tangina, ang rin, no? Parang bukod sa time consuming din talaga yung pagsusulat, ganyan. Parang, yung pressure, no? Nakaka-pressure din pag palapit na yung battle. Oo, iba na yun, mga 3 days before, ibang klase. Mararamdaman mo na yun na yung parang sa akin ang kailangan mawala na tong pressure na to. Minsan, lalo pag 2 days event, manood ka ng day 1, ang lalakas nung nasa day 1. Parang ang pangit ng sulat ko. Parang ang pangit ng preset. Ganon. Sa day 2 ka. So, ayun, either maobliga ka mag-practice o kaya diba? Kaya parang yung ibang battle MC na nakakausap ko, sinasabi nila minsan lalo daw pag 2-day event, di daw sila nanonood ng day 1 pagka day 2 sila. Kasi parang nakakagulo, nakakadagdag sa pressure, ganun. Iba-iba siguro yung epekto nun. Sa akin, sinisikap kong mapanood yung day 1 para kumuha rin ng enerhiya, para maging familiar ka rin sa lugar. Makapa mo. Yung hangin sa lugar, Talking about lugar pala, Barry, sorry. Talking about lugar pala. Paano mo tinanggap yung crowd ng flip top habang tumatagal? Kasi nung una, alam naman nating ilang piraso lang tayong nanonood diyan. Tapos habang tumatagal, putang ina, nagiging demonyo na yung crowd, sobrang dami na. Paano siya nakadagdag sa pressure ng battler? Habang tumatagal, since ikaw naabutan mo pa yung nakasalang ka o nakabattle ka nung mga panahon na konti pa lang talaga yung nanonood hanggang parang outrageous na yung dami. Sa totoo lang, paano ako nag-adapt doon? Yun ba yung tanong? Hindi ako nakapag-adapt doon. Parang sa tinagal-tagal ng panahon, hindi. Parang mas gusto ko yung small room, maliit na stage. Pero hindi naman porke gusto ko. Yun eh. Nahihirapan ako. Iba-iba kasing takbo ng isip yan eh. So kung hahabulin mo yung crowd reaction, kailangan mong tignan yung pattern, ano ba yung bumibenta recently, di ba? Tapos ibabase mo ron. Pero hindi ako ganun trumabaho eh. Parang gusto kong, gusto kong kontrahin yung pattern eh. Para magpakita ng iba pang mas, epektibong bagay. Ganun ako mag-isip dati. So ngayon, nauwi na lang sa bahala na kung magustuhan nyo, hindi nyo magustuhan. Wala akong dapat patunayan. Parang ganun. And hindi naman marami akong kailangan patunayan. Pero ibig sabihin, paano tawag niya, take it or leave it, ito yun, parang ganun. Oo, pero hindi, mas ganun. Mas ganun. Kung magustuhan niya, okay. Kung hindi, ano naman. Wala kayo. Pero marami akong napanood na nakukuha nila yung crowd.
pero sa katapusan ng sa dulo ng battle, nasa judges pa rin yung desisyon. Kahit makuha mo yung crowd, kung mas gusto naman nung judge yung pyesa nung sa kabilang side, di ba? Wala ka rin naman magagawa eh. Kaya in the end, gawin mo na lang yung kailangan mong gawin. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Sabagay, may punto. Sa field ng pagbabattle mo, anong klaseng battle MC ang ayaw mong makalaban? Or hindi naman ayaw na iniiwasan in a way na parang tangina pag ganitong klaseng battle MC parang puta teka, parang mapapadalawang isip ka muna kung kukunin ko. Anong klase? Komedyante ba? O kagaya nung sa style mo? O ano bang klase ng battle MC yung para sa'yo yung ganon? Paisip ako doon parang nakakagulat yung tanong kasi ang unang naisip ko wala, hindi na mahalaga kung anong klase yung kung ano yung klaseng kalaban ko. Parang ang tinitignan ko na lang kung sino. Kung mas yun yung tinitignan ko eh. Ano bang mangyayari sa amin pag nangyari to? Ano bang kailangan gawin sa kalaban ko? Parang mas yun yung tinitignan ko eh. Pero dahil sa kung paano mo siya tinanong, ano ba yung klase ng kalaban na nahihirapan ako? Parang ganun yung tanong ko. Ano bang klase ng kalaban yung nahihirapan ka? O feeling mo mahihirapan ka? Technical na MC base siguro sa experience kasi kailangan mo siyang i-out-trap. Kailangan mas technical ka sa kanya tapos kailangan mapakita mo yun na mas technical ka sa kanya, hindi kwento mo lang. Kailangan may ebidensya sa video. So yun, mas mahirap, mas matrabaho yun kasi may magandang linya minsan. Napakasimple nito. Malakas to pero sobrang simple nito para sa kanya. Kailangan ko pang i-flip. So yun, kumakain ng maraming oras tsaka ng brain cells. So pag technical din yung kalaban, ganun. So pag komedyante, kikengkohin ka yan. Anong gagawin mo? Wala ka naman magagawa. Enjoyin mo na lang rin. Sabagay. Pero pag technical, utak sa utak, hasaan talaga yan, ang lapis no? Parang ganun. Sa preparasyon pa lang, naggugulpihan na kayo. Parang nagsasakitan na kayo ng isip sa preparasyon pa lang. Sino ang most memorable na nakalaban mo para sa'yo na battle na nangyari? Na hindi mo talaga makakalimutan? O kung ano nangyari man nun o whatever, ganun. Siguro? Batas tsaka GL. Yun yung mga pumasok sa isip ko dahil lang sa parang kumampi sa akin yung crowd. Naramdaman kong parang inabsorb nila yung pinagsasabi ko. Parang bumenta sa crowd na hindi naman nakadesign para sa ganun. Yun yung dalawang battle siguro na yan. Na parang hindi ko makakalimutan. Nagulat ka sa crowd reaction, parang ganun, let's say. Nagulat ako bakit kayo nagre-react. Parang ganun. Tapos hindi pa simpleng mga reaction. Yun siguro yung dalawang battle. Or ang tanong mo ba hindi ko makakalimutan dahil nabugbog ako? Pwede rin. Kung may ganun, may ganun. Siguro pinaka-naramdaman ko nabugbog naman ako kay Tipsy D. Kay Tipsy D. Wala, feeling ko wala akong kalaban-laban. Unang round pa lang niya, ang hina nung pyesa ko. May tinamad ako sa gitna ng battle. May dahil kang kasama sa Formula yung tinamad lagi, no? Hindi. Sa preparasyon, wala eh. Ako nun eh. Nasa bahala na ako ng kalabasan. Ganun yung preparasyon ko sa kanya. Hindi siya hindi gigil eh. Pero mas kung ano mabuo para dito sa event na to, yun na yun. Tapos nung mismong battle na, narinig ko yung round 1 niya, tangina. Sige na, tapusin na natin to agad. Huwag mo nang pahabain yung agony, parang gano'n. Gano'n. Ang galing, sobrang galing. Parang rin eh, hindi rin siya yung typical, di ba inaaral mo yung kalaban mo. Parang nung gabi yun, hindi rin siya yung typical na tipsy din na napanood ko eh. Yung review ko, hindi siya yun eh. Parang mas hardcore eh. Kumbaga pinanood niya siguro yung videos ko, nahigop niya yung galit. Binato niya sa akin. Yan yung pakiramdam. May tanong lang ako kasi may dumaan sa feed ko na nakaraan, parang sinasabi mo na mas ramdam mo
yung pagsusulat mo pag may galit na involved. Parang gano'n. Parang may galit sa loob. Kasi naalala ko yung sinabi dati ni Kuya Drew nung gumagawa sila ng Ghetto Dogs album. Sabi niya, mas lumalabas daw ang pooch kapag may galit. Parang gano'n. Ganon ka rin ba in a way pagka nagsusulat ka or paano ba? Hindi. Hindi siya sa galit lang. Parang mas siya, mas sa emosyon. Hindi galit lang. Pag masaya ka, pag in love ka, diba? O kaya naiinis ka, parang mas mas totoo yung emosyon. Mas tunay, kumbaga. Mas kapit. Oo, mas kapit sa kung paano mo isusulat kesa isusulat mo dahil kailangan mong gawin. Parang kadalasan, 'di ba, sa hindi ko alam paano andar pero may mga ganong sitwasyon gumawa ka ng kanta tungkol sa ganito, 'di ba? Dahil kailangan lang. Na kailangan mong gawin. Oo. Either bayad ka or what. Ganun, Hindi, yun. Doon mo naman talaga, hindi ka talaga gagawa nun hindi ka bayad. Dapat bayad ka. Hindi, ang ibig ko sabihin, gagawin mo siya, let's say, labas battle rap. Let's say, gagawa ka ng isang kanta. Hindi dahil ramdam mong gawin tong kanta na to. Pero minsan, may ginagawa kang track kasi kailangan mo siyang gawin. Parang ganun Kumbaga, obligado kang gawin. Kumbaga, wala sa loob mo. Parang hindi, wala pa naman ako hindi, meron pala pero hindi natuloy. Parang hindi rin sorry, naguguluhan yung isip ko. Parang naisip pero hindi naman pasok dyan sa topic. Ang point ko lang, kumbaga, mas masarap magsulat pagka ramdam mong gawin siya kaysa yung obligado ka lang gawin. Parang ganun. Oo, yun, hindi siya mas masarap. Parang yun yung mas dapat. Parang kung gusto mo ng solidong resulta, yun. Kung may naramdaman ka, wag mong hintayin na magkaroon ka ng bakanting oras. Pag may naramdaman ka na, pasok to. Hindi kong gawan ng kanta tong sitwasyon na to. Mag-notes ka na sa phone mo para matandaan mo agad, mabuo mo sa kalaunan. Pero sa bagay siguro na yan, diyan naman ako sinerto sa uprising. Nakasama rin dahil alam naman nilang tamad ako Walang deadline. Hindi ko kailangan gumawa ng kanta dahil kailangan gumawa ng kanta. Hinihintay ka nilang matapos. Kumbaga, nasa iyo lahat ng oras, nasa iyo lahat ng kailangan mo. Gawin mo yung gusto mo. Tama rin. Tol, ilang katanungan na lang bago tayo dumiretso sa Rate My Bar. Bakit sa tingin mo lagi kang kino-call out ni Sinyo para mag-battle? Parang gustong-gusto ka niyang makalaban. Hindi ko alam. Siguro malalaman ko pag nangyari na. Pero bakit nga ba? Parang mas okay nga na Sinyo versus Cripply. Tulungan ko pa si Sinyo. Gulpin si Cripply. Pero if ever na ihain, kukunin mo? Hindi ko tatanggihan yun. Number 1 in the world yun. Parang sobrang swerte ko pag nangyari yun. Pero wala pa namang talks na nangyari about that or something? Wala Parang meron dati pero magulo. Walang sigurado. Kumbaga parang hindi ko na siya inaasahan. Hindi ko siya inaasahan pero kung mangyari, sige lang. Kumbaga mangyari na lang kung mangyayari. Wala kang tol. Gusto ko sana itanong to pero meron ka bang, let's say, gustong makalaban na battler? Like, sa face mo ngayon kahit sino na lang. Oo, wala na. Siguro nung unang panahon pa ako. Tinitignan ko pa kung sino yung kaya ko, parang gano'n. Saan ako gagana, kung kaninong MC ako gagana. May ganung panahon ako Pero ngayon, kahit sino na, kung sino na lang lagay dyan. Yun na yun, game ako. Masasabi mo bang hindi ka na mas uhaw ngayon kagaya ng pagka-uhaw mo ng mga bago? Bago ka? Wala, nawawala raw talaga yan. Parang ako ni Batas dyan. Na-sermonan na ako ni Batas dyan. At saka ni Shernan din natas, na-sermonan ako sa ganyan. Nawawala talaga yung stage na yun. Hindi mo pwedeng
hindi mo pwedeng makuha yung level nung bago dahil dumaan ka na ron. Yung gutom ng mga baguhan ngayon dahil dumaan ka na ron. Nangyari na sa'yo yun. So, kailangan parang mas okay na i-present. Hindi kailangan, mas okay na i-present kung ano ka ngayon kaysa pinipilit mong habulin yung gutom dati pa. Kailan ko lang na-realize yun. Kasi parang nawawala rin minsan yung drive mo sa mga bagay-bagay, no? Nangyayari yun Ano kasi, sa sobrang dami mo nang nakita mo yung mga okay, nakakita ka ng mga solid na nangyari, na mga style sa battle rap. Sobrang hirap niyang higitan or levelan. May mga ganun Pero pwede. Ang problema, hindi siya gusto mo lang, magagawa mo na. May proseso mahaba, matagal, nakakapagod. Nagkakatalo yan sa game ka ba uling mapagod o mahirapan sa ganong klaseng proseso. Parang yun settle down ka na sa ganito na lang. Parang ganon. Yun nga, nasa komportable ka ng buhay Ano ba? Guguluhin mo pa ba yung sarili mo para mangyari yung gusto mo mangyari? Sabagay. Pwede naman. Sabagay. Pero pwede pa rin. Pero hanggang ngayon bumabattle ka pa rin, ano? I mean, gusto mo pa rin pagka may binigay na battle, kinukuha mo pa rin. Pero mabalikan ko lang si Billy. Bakit si Billy tumigil na sa pag-battle? Ayaw niya na o anong... Alam ko ayaw niya na Yun yung alam ko Abala siya sa ibang bagay. Parang ano ba? Baga kumbaga parang ano niya yun, ayoko na, bigla na lang kahit sa music no? Parang tumigil na rin si Billy Parang nung nakapag-setup ako ng gamit, parang sinabihan ko naman siya game kung gusto mo mag-record ng kanta anytime, may gamit na tayo rito, hindi mo na kailangan dumayo kung san-san. Yun nga, siguro hindi niya na trip. Dati mo dumadayo pa yan si Billy dito sa amin sa Marikina para sa ibang bagay. Mga bagay ba yan na wag na dapat balikan? Mga bagay na dapat di na pinag-uusapan. Anyway, so yun, may mga upcoming battles ka ba? Or hindi pa na-upload? Wala pang binibigay ulit? Na-testing mo bang bumattle sa ibang liga? Like yung mga ibang liga na lumabas? Hindi. Wala naman akong... Hindi. May nakuha akong invite. Parang, hindi pa lang nangyayari. Pero, kung babattle ako sa labas, sa ibang liga, yun muna yung unahin ko para, alam mo, walang tampuhan dahil umawata ako dun Okay. Kasi, parang... Ano yun? Sa Motus. Motus Battle League. Motus, oo. Last question, bago tayo dumiretso. Tol, yung pagtanggap ba ng battle sa ibang liga ay paano mo ba siya tinitignan? Sa tingin mo ba pagtalikod siya sa loyalty sa flip top or okay lang naman siya? As you bilang ikaw na nasa uprising ka rin, talagang lihitin mong mga day ones ka sa flip top, paano mo siya tinitake? Siguro magkakatalo yan sa intensyon. Ano ba yung intensyon? Pero hindi naman sarado yung isip ko dyan. Parang nakakwentuhan ko na rin naman sila Enigma dyan Parang hindi naman nila pinagbabawal diba? Pero yung intensyon, kung okay yung intensyon, di sige game tayo. Pero kung ang intensyon ay para patunayan na ganito, na ganyan, alam mo yun, negatibong bagay. Ayun, baka doon ako tumanggi. Pero kung for the sake of battle rap, 'di ba? Game lang. Kasi pero may mga battle MC na kumukuha ng ibang liga pero okay pa rin naman kay Ari, 'di ba? Maraming battle MC pa rin naman na ganun. Okay naman talaga siya pero nagkaroon lang kasi ng mga MCs na ginagawang issue. Pinaglalaban nila yung mga liga. So, ano nangyayari? Nagba-backfire, di ba? Imbis na maganda yung maging resulta,
nagiging issue sa internet pero sandali lang. Mismo. Kaysa mag-focus ka sa mismong art form, 'di ba? Hindi, kaya ko lang naman talaga actually siya natanong. Kasi nagiging angulo siya minsan sa battle na parang wala yung loyalty mo kasi lumabang ka sa ganito, sa ganyan. Lagi siyang na-bring up pagka may battle na yung isang battle MC lumaban sa ganitong liga. So para sa'yo, magdedepende sa intensyon. Yun nga. Pero battle rap kasi yan eh. Alam mo yun, maliliit na bagay palalakihin para pumutok sa'yo. Parang ganun yung mundo ng battle rap eh. So, pero bakit ba parang mauwi yan sa tanong na bakit ba naging usapang loyalty, diba? Totoo. Wala naman kaming pinirmahang kontrata sa Flip Top na exclusive kami ron noong ano man. Wala eh, diba? Parang kung gagawin mong issue, may maikinabang. Ikaw ba yun? O kung sino man maikinabang. Pero saglit lang yung issue na yun. Ang mangyayari, nagpakilala ka. Parang nakilala ka sa ganong bagay. Babanatan mo yung nagbibigay ng trabaho sa'yo. Sabagay. Kasi minsan may mga angulo rin na para sa pera, pinagpalit mo yung loyalty mo sa Flip Top. May mga ganun ako naririnig minsan. Na... Pero kahit hindi totoo yun, minsan, di ba, dahil nasa battle rap, nagmumukhang totoo. Totoo. Diba? Totoo naman. Yun yung mundo ng battle rap. Totoo naman. Anyway, so siya. Maraming salamat at sinagot mo yung mga bagay-bagay. Dumiretso na tayo sa Rate My Bar. Magbibigay ako ng 6 na tiga-4 na linya mula sa mga random rap artist na nag-comment sa Facebook. Mapa kanta man yan o mapa battle lines. Namili lang kami ng tiga-4. I-rate mo lang siya mula 1 pen, pinakamababa, at 5 pens kung paano, pinakamataas kung paano mo nagustuhan. So, pwedeng 2, 3, 4 hanggang 5 yung pinakamataas. Kahit Rate My Bar yung pangalan nito, it doesn't mean na talagang yung mga bars nila dito technical, random na to. So, game lang yan. Okay. Ang unang 4 na linyang ipaparate ko sa'yo, Barry, ay ito, pabasa na lang. Sige. Minsan na din naligaw, nagawang makabalik. Ito na ba yung araw para ako ay makapanik sa puso ko ng ibabaw. Yung hangaring matarik, mga hiling sa bulalakaw, di ko yan kinasabik. Ilang pens? Gusto ko siyang bigyan ng 5. Siguro kung na-unlock ko, pero 4 to para sa akin. 4 or high 4. 4.5 ganun. Wala. Whole number lang tayo. So, 4. Sige, 4. 4 pence. siya. Bakit? 5 yung mataas Yun yung pinakamataas. Hindi, parang ang ganda nung pagkakapwesto ng mga tugma. Pati yung mga piling, mga salitang napili. Makapanik, kinasabik. Ang ganda rin nung yung mga dulo ng linya. So, 4 pence. Pwede pang pwedeng maraming ibig sabihin nga to Hindi direkta ibig niyo sabihin Natawa lang ako doon sa puso ko. Parang ang puso ko, parang yun lang siguro. Kaya siya naging 4 imbis na 5. Kasi gumamit siya ng puso. Kasi si Sayad, walang puso si Sayad. Meron. Doon kayo nagkamali. Siguro, problema siguro sa kung paano ko rin nabasa. Pero ayun nga, marami siyang pwedeng ibig sabihin. Marami siyang pwedeng interpretation. Okay. Kaya solid to. So, 4 pens ang binigay ni Sayad para sa mga linyang to galing sa kantang Bumabalanse na ang artist ay, pangalan ay J-Pump. J-Pump. Yeah. Anong kanta to? Hindi ko alam Bumabalanse yung title Bumabalanse. Yun, Bumabalanse. Ang susunod na 4 na linya ay ito. Kita mo sa asta, di na basta-basta. Buhat nung magkapamilya, nag-iba yung karga. Matic clutch ng mga bata, yung iniwang tanda. At ayun na nga yung sign na may kasamang lagda. Dulong rhyme, tanda, lagda. Basta, bata, asta. Okay yung mga Eternals. Kita mo sa asta, di na basta-basta. Magkapamilya, Matic clutch. Siguro para safety 3 ko lang to, medyo naguluhan ako. 3 pence. Okay. Saan ka naguluhan? May gusto siyang
Hindi, may direkta siyang message. Mhm. Hindi, yun nga, hindi ko siya masyadong maintindihan. Sorry. Mali ko siguro to. Or siguro mas lalagpas pa yung ibig sabihin nito pag nakita mo yung mga kasunod na linya or yung mga linya before. Pero as is, kung paano siya hiniwalay, sa safety ako rito, 3. Yung medyo naguluhan din ako dito sa may clutch eh. Karga ng clutch. Anyway, baka may gusto niya sasabihin dyan. Pero yun nga yung kagandahan dito sa kaya linya lang yung pinapakita ko. Kasi may mga 4 lines na doon pa lang kita mo na yung thought di ba? Parang tapos wala ring beat. Kasi una, makaka-copyright tayo, hindi ko piniplay yung kanta. Pangalawa, para hindi ma-compensate ng beat. Minsan, ang ganda ng beat, tapos yung lyrics, ganito. Minsan ako, nadadala ng beat yung di ba? So, parang as is on paper yan yun. So, pero habang binabasa ko, parang trap beat to eh. Mahaba masyado yung Bigla mo naisip na trap yan. Mahaba masyado yung linya. Hindi, parang ganun yung okay. Yung trap. Mahaba yung lines. Alright. So, 3 pens ang binigay ni Sayad para sa mga linyang to galing sa kantang intro or intro to, I guess. Number 1 kasi yung ay niya. Intro, ang artist ay Alter Ego. Or Alter Ego siguro yung kanta. Tas yung artist intro. Napagbaliktad ko na. I'm sorry. Okay, pero solid. 3 pens yung binigay ni Sayed para sa mga linyang to. Yes, sir. At ang susunod na 4 na linya ay ito. Mga panibagong himig na inulang sa patinig, parang ibig mong sabihin kapit lang na walang bisig. Dahil may mga bibig na tinakpan at nahimik, mga tamang salita kaso sira yung pag-iisip. 5 malinaw. Yeah. Very Sayad yung line Ang ganda. Ganda na internals. Ang ganda na ibig sabihin. So, makikita natin kung ano mga preference ni Sayad sa mga lines. Hindi. Tama ba yun? So, ganda. Okay. So, 5 lines na binigay ni Sayad sa mga linyan to galing sa artist na ang pangalan ay Enflowins. Parang influence siguro to. Enflowins ang pangalan niya. Influence. Nakalimutan ko anong title nito. Ilalagay ko na lang sa description. Hindi ko nakuha. So 5 pens. Pakinggan natin ang buo. Lahat ng mga linya. Pakinggan natin ang buo. Ito ang next 4 lines, Sayad. Nasa kumpiyansa ang kapasidad, sabayan mo ng mithiin ang abilidad. Paniniwala sa sarili naman ang ugat, kaya hindi ang pipiliin matutupad. Teka, nasa kumpiyansa ang kapasidad, sabayan mo ng mithiin ang abilidad. Paniniwala sa sarili naman ang ugat, kaya hindi ang pipiliin matutupad. Siguro kaya yan, kaya o hindi. Kaya o hindi ang pipiliin matutupad. Okay, teka, pasadahan ko isa pa. Sige. Nasa kumpiyansa ang kapasidad, sabayan mo ng mithiin ang abilidad. Sabayan mo ng mithiin ang abilidad, paniniwala sa sarili naman ang ugat. Kaya o hindi ang pipiliin matutupad. Siguro to? 3 pens. Para safe lang. Kung ano siya, kung ano ko siya nabasa, safe siya, pero baka sa kadikit niyang linya 5 talaga siya or baka mas mababa pa. Okay. So 3 pens. Pero 3 pens na binigay ni Sayad sa mga linya to galing sa kantang Pamantayan na ang artist name ay si FDZ. FDZ, Pamantayan. Yeah, sound tripin natin yan. Yeah. So, ang next 4 lines ay ito. May next pa. Kung mabusog man, di mawawala ang gutom. Hanggang ang simula ay maabot ang dulo. At mga ang tinanim na buto, ay maging isang malusog na puno. Environmental bars to
Maganda yung mabusog, kahit mabusog, di mawawala yung gutom eh. Teka, tignan ko yung kasunod ng simula maabot ng dulo. Hanggang simula maabot ng dulo, hanggang sa matapos ang kwento. Tinanim na buto, maging malusog na puno. May mga room for improvements, pero maganda kung paano siya sinulat. 3 ba to or 4? Siguro 3. 3 lang, 3 muna. Safe 3 lang rin. pence. Safety Okay. lang rin. Alright, so 3 pence ang binigay ni Sayad sa mga linyang to na ang unreleased verse daw sa kanta. Ay putang ina mo. Hindi ko na-copy yung artist. Basta ilalagay ko na lang sa description. Bigay na lang sa description. Yeah. So kung nanonood ka at alam mo kinoment mo to, linya mo to, lalagay kita sa description. Yeah. Sorry. Okay, so last lines na i-rate mo bilang pang-anim. Ito ang mga huling linya na ipaparate ko sa'yo. Pabasa na lang. Uy, kinabahan ako. Mga Naka-caps lock. Teka. Alam mo na pag ganun eh. Hindi to basta mind game, magdudulot to ng migraine. Mind game, migraine. What the fuck? Mind game, migraine, nagato na may pain, delubyo lahat, man-made, talagang high grade and face so fake. Kung usapang rap game sa akin ay mapapag-goddamn. 5 na agad to sa pagtutugma pa lang. Gumulti. Hindi rin siya basta multi. Hindi rin siya basta multi. So 5 pence to para sa'yo. Parang yung mind game tsaka may grain na pinag-rhyme pa lang napaano na ako na agad. Doon yung pa lang yun Tawas nagato na may pain, may pain pa, may wordplay pa yung pain na may pain. Oo. 5 pence. Grade. Oo. 5 to, 5. Okay, so 5 pence ang binigay ni Sayad sa mga linyan to galing sa kantang Antas. Ang artist, ang pangalan ay Jano Supremo. Jano Supremo. Dumadami yung Supremo Yeah. Yeah, solid. Papakinggan ko yan pag nakita ko na yung listahan. Para malaman ko kung tama ba ako o mali. So, yun ang mga linyang ni-rate ni Castigo. Hindi mo nakalimutan So, ayan ang mga linyang ni-rate ni Sayad para sa episode na to ng Rate My Bar. Yun, maraming salamat Sayad. At kung gusto nyong sundan si Sayad sa mga social, ito. Yes, thank you. Sa Facebook, kami si Sayad at ang YouTube Uprising para sa mga new tracks ni Sayad. Bari, bago tayo magtapos, baka may mga gusto kang pasalamatan at i-promote na rin at the same time. Syempre, salamat sa iyo, salamat sa inyo. Sawa kayo sa akin ngayon. Pero meron din pala akong mga merch. Silipin nyo na lang yung kami sa side page, naka-advertise naman sila ron. At thank you very much. May mga merch kang nilalabas ngayon? May mga collab ako na merch, parang ayun, umaandar pa rin naman sila. Tapos soon parang gagawa kami ni Nico Manning sa Crown. Pero hindi pa malinaw yung plano. Pero sana nga mangyari. Crown Manila rin. Salamat. Shoutout Crown Manila. And anyways, maraming salamat Sayad. I-make sure nyo lang na nakasubscribe kayo at click nyo na yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng episode ng Rate My Bar na lalabas. At mag-upload tayo ng video every Tuesday and Friday sa Rate My Bar. At bago ko makalimutan, sa lahat ng magko-comment dito sa episode na to, mamimigay ako ng Rate My Bar Sando jersey. Mamimili ako dyan at bibigyan ko kayo ng may isang mananalo sa episode na to ng jersey mula sa Rate My Bar. And ayun, this is your boy Tiny Montana. Nanonood kayo ng Rate My Bar Season 4 at maraming salamat. Salute!